Purihin po ang Panginoon sa pumapagpalang umaga po sa bawat isa. Sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Salamat po sa Panginoon sa umaga pong ito. Ang morning devotion po na ito ay nagmumula po sa Door of Faith Church, Kabatang, Chaong, Quezon, sa pangunguna po ng aming Pastor Greg Motel at under District 6 po sa pangunguna po ng Pastora Cheryl Manansala. Hallelujah. Sa oras nga pong ito, patuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Siya po'y ating papurihan. Karapat-dapat po ang Panginoon na tumanggap ng ating pong pasasalamat. Hallelujah. Tunay nga po ang Diyos ay dakila, siya'y mabuti, siya'y banal, siya'y di nagbabago. Hallelujah. Karapat-dapat po kayo sa aming pagsamba, Panginoong Jesus. Banal na Espiritu, sa umaga pong ito, patuloy po kami nag-aasam ng pagkilos ninyo. Hallelujah. Ng pakikipisan po ninyo sa aming pong buhay. Salamat po. Patuloy po kayong maluwalhati, malugod, Panginoon, sa aming pong pagsamba, sa gawain po namin ito. Salamat po. Hallelujah, Jesus. Tayo po yung mawit sa Panginoon bilang panimula. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Siya'y tunay na dakila sa ating buhay. Hallelujah. Awitin po natin, siya na nagbigay ng bagong buhay. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Siya na nagbigay ng bagong buhay, nag-alis ng mga kasalanan, nilimot ang lahat ng aking nakaraan. Bagong pag-asa sa akin ay Pinakita sa akin ang kaniyang layunin, na ako'y magtatagumpay at gagamitin saan man pumaroon. Siya'y sasama, hindi iiwan mag-isa. Tunay na dakila ang Diyos na sa
pansin ang isang katulad ko sa mga nakalipas, Panginoon, sa mga nakalipas. Ako'y kaniyang pinalaya, Diyos na mabuti at tunay na dakila. Minsan nga pa nga po sa umpisa, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Siya na nagbigay ng bagong buhay, nag-alis ng mga kasalanan, nag-alis ng mga kasalanan, nilimot ang lahat ng aking nakaraan. Bagong pag-asa sa akin ay ibinigay, ipinakita sa akin ng kaniyang layunin, na ako'y magtatagumpay at gagamitin. Salamat, Panginoon, saan man pumaroon, siya'y sasama, hindi iiwan mag-isa. Tunay na dakila, hallelujah. Tunay na dakila ang Diyos na sa akin ay tumawag, binigyang pansin ang isang katulad ko sa mga nakalipas, sa mga nakalipas. Ako'y kaniyang pinalaya, Diyos na mabuti at tunay na dakila. Tunay na dakila, tunay na dakila ang Diyos na sa akin ay tumawag, binigyang pansin ang isang katulad ko. Salamat po, Diyos, sa mga nakalipas. Ako'y kaniyang pinalaya, Diyos na mabuti at tunay na dakila. Sa mga nakalipas, sa mga nakalipas, ako'y kaniyang pinalaya, Diyos na mabuti at tunay na dakila. Diyos na mabuti, Diyos na mabuti at tunay na dakila. Salamat po, Panginoon, kay tunay na dakila, O Diyos. Salamat po sa kabutihan po ninyo, sa biyaya ng kaligtasan, sa biyaya ng kapatawaran, Panginoon, sa biyaya ng kalayaan, O Diyos. Salamat po sa iyo po namin binibigay ang kapurihan, O Diyos, kapasalamatan sa umaga pong ito. Patuloy kayo, Panginoon, ang manguna sa gawain pong ito, O Diyos. Kayo po ang siyang ang mataas lamang, Panginoon. Salamat po. Tanggapin niyo po ang aming sama-sama pagpupuri, pagsamba, pasasalamat sa umaga pong ito. Sa inyo po ang kalwalhati at pinakamataas na karangalan. Sa pangalan niyo po, Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Salamat po sa Diyos. Patuloy po tayo sa umaga pong ito sa kanyang gawain at para po sa pag-aaral po ng kanyang mga salita.
Tawagan po natin ang kanyang lingkod, Pastora Rochelle Gesmundo. Purihin po ang Panginoon sa kanya pong buhay. Praise the Lord! Magandang umaga po, isang mapagpalang umaga po sa lahat ng anak ng Diyos. Amen po. Tunay nga po na talagang tamang-tama po Talagang tumpak na tumpak yung inawit natin dahil dakila ang Diyos na tumawag sa atin. Mga kapatid, hindi presidente ang tumawag sa atin, hindi gobernador o sino man, kundi Diyos na dakila, Diyos na buhay ang tumawag sa atin. Tayo nga po ay magbukas ng ating mga Biblia. Anumang salin yan na inyong mga Biblia ay buksan nga po natin sa ating main verse sa mga awit or salmo. Chapter 4, verse 3. At akin pong babasahin sa Tagalog, ASND version. Umpisaan ko na po, mga awit or Salmo chapter 4, verse 3. Dapat ninyong malaman na ibinukod ng Panginoon ang mga banal para sa kanyang sarili. Kaya kung tatawag ako sa Panginoon, pakikinggan niya ako. Sa Ingles, but know that the Lord has set apart the godly for Himself. The Lord hears when I call to Him. Sa ibang translation po, yung salitang ibinukod at set apart ay itinalaga. Inhiwalay, itinalaga, ibinukod, set apart. So mayroon na po kayong idea, mga kapatid, ano po yung pagbubulay-bulayan natin sa umagang ito, sa biyaya at sa tulong ng ating Panginoon at ng banal na Espiritu. Ito nga po ay iikot po tayo patungkol po sa salitang set apart o ibinukod. Alam niyo po at alam ko, nalalaman ko po na most of us, na mga nakikinig, ng mga anak ng Diyos ngayon, na kasama natin sa live natin ngayon, ay alam natin na itong at nararanasan na natin itong salitang set apart at ibinukod or itinalaga. Pero maaari o posible na tayong lahat ay mayroong iba-ibang antas o level na gaano kalalim o gaano na katibay yung pagkaalam natin, pagkaunawa, o lalo higit yung pagsasabuhay natin, pamumuhay natin bilang mga ibinukod o set apart. So, mayroong sa ating Diyos, alam natin to, ibinukod tayo, ito term natin o konsepto natin o higit lalo na pinamumuhay natin yung salitang ibinukod o set apart. Pero hanggang narito pa po tayo sa mundong ito, ang kaaway, galit na galit, higit lalo sa mga lingkod niya na ibinukod o set apart, talagang gumagawa ng schemes o paraan ang kaaway upang tayo ay upang nakawin, upang sirain, upang dayain tayo sa pagkaalam natin at sa paninindigan natin ng pagiging ibinukod. Kaya sa konsepto ng mundong ito o ng kaaway, mayroon ding counterpart yung set apart. At ito ay ang set aside. Sa Panginoon, yes, tayo ay set apart, pero sa kaaway, mayroon siyang ibinubulong, mayroon siyang mga pakana, bitag, at ito ay ang set aside. So ano kaya ang difference, mga kapatid, ng set apart at set aside? Unang-una, napakalinaw po saan ba ng tinig nang gagaling yung set apart at ang set aside. Na-mention ko po kanina, galing po sa Panginoon, sa tinig ng ating Diyos na buhay, ang word na set apart o ibinukod. Habang ang set aside ay galing nga sa kaaway o si Satanas. Bakit naman po Satanas ang set aside? Kasi kapag sinabi nating set aside, na i-etsupera ka. Sa English, rejected. Gustong makita ng kaaway na ang isang tao, higit lalo yung lingkod niya, ay maranasan niya na rejected. Maranasan niya na siya ay nag-iisa. Kaya nagbibigay siya ng mga pakana na talaga magpapahiwalay sa atin doon sa pinanindigan nating
tayo ay ibinukod na o set apart. So, mayroon po, ibahagi ko lang po maiksing testimony noong linggo. Alam niyo po, mayroong isang nanay, isang kapatiran na lumapit sa akin at humihingi ng prayer. Sabi niya, alam niyo po ba, isama nga po natin sa panalangin dahil yung anak niya huminto sa school. At ang dahilan, dahil binubuli siya ng mga kaklase niya dahil sa kanyang malaking pangangatawan o sinasabi siyang term ng mundong itong mataba. Alam niyo po, huminto yung batang iyon, hindi nagpatuloy sa school. Set aside. Ang kaaway, gusto niyang masira, gusto niyang maranasan na rejected ang isang tao, ang isang lingkod. At nakakalungkot isipin. Kaya nga mga kapatid, dahil tayo ngayon ay ibinukod na, itinalaga at set apart na ng Panginoon, ay malaki ang responsibilidad natin. Tayo man ay mga magulang, tayo man ay mga lingkod ng Diyos, ay talagang mailapit natin, makilala natin ang lubusan, yung tunay na dakila na nagbukod, nagtalaga sa atin. Tayo nga po ay talagang nakakagalak at talagang binigyan ng wisdom ang ating tagapanguna sa ating organisasyon ng Door of Faith Church. Alam niyo ba bakit konektado sa pagiging set apart yung mga naging tema natin noong mga nakaraan at kasulukuyan? Yung mga nakaraan na taon, the promise, ang Holy Spirit, naging tema natin. Sumunod, the armor of God. At hanggang ngayon po sa taong ito, go, believe, and experience. Na dapat nating gawin bilang isang ibinukod na ng Panginoon. Bakit? Ano po bang ibig sabihin talaga ng ibinukod? Yes, tayo ay mga banal na tinawag ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, bilang mga set apart o ibinukod ng Panginoon, ay may malaki tayong assignment. Godly assignment that requires preparation. Hindi lang tayo uupo at maghihintay, pero tayo ay may gagawing aksyon na may pananampalataya. Amen. Uulitin ko po, ang pagiging set apart, yes, tayo ay mga banal, pinabanal ng Panginoon. But being set apart, that requires yung assignment, godly assignment, that requires preparation. Pumunta nga po tayo sa isang tagpo sa Lumang Tipan na kung saan ay naibahagi o nabanggit yung salitang set apart. Sa Genesis, sa Exodus po muna, Exodus chapter 8 verses 22 at 23. Exodus chapter 8 verses 22-23. Babasahin ko po sa saling ng English. In that day I will set apart the land of Goshen, in which my people dwell, that no swarms of flies shall be there, in order that you may know that I am the Lord in the midst of the land. I will make a difference between my people and your people. Ito po yung your people, ang paraon, at my people, ang mga ibinukod o hinirang ng ating Panginoon. So dito sinabi po, I will set apart the land of Goshen. Dito, hindi po sinabi, I will set apart yung particular na tao, pero mayroong nabanggit na Goshen. Kaya po, ako po ay binalikan po ang tagpo na, ano ba, saan ba tong Goshen na to? Ano ba tong Goshen na to? Punta nga po tayo, balik sa aklat ng Genesis para tingnan natin ano ba tong Goshen, ano bang nangyari dito sa Goshen, ano bang kaugnayan at nagkaroon ng paghihiwalay o mayroong setting apart na ginawa ng Panginoon sa Goshen. Punta po tayo sa Genesis chapter 46 verses 31, umpisan ko po sa 31 to 34. Genesis chapter 46 verses 31 to 34. At sinabi ni Jose sa mga kapatid niya, Joseph the Dreamer po, at sinabi ni Jose sa mga kapatid niya at sa buong sambahayan ng kanyang ama,
Aalis ako at sasabihin sa Faraon na narito na ang mga kapatid ko at ang buong sambahayan ng aking amas na nakatira sa Kanaan. Ito yung tagpo na nagkita-kita na po ang mga kapatid ni Jose at ang kanyang ama. Next verse. Sasabihin ko rin sa kanya na nagpapastol kayo ng mga hayop at dinala ninyo ang mga hayop ninyo at ang lahat ng ari-arian ninyo. Kaya kapag ipinatawag niya kayo at itinanong kung ano ang trabaho ninyo, sabihin ninyo na nagpapastol kayo ng mga hayop mula pagkabata katulad ng mga magulang ninyo para patirahin niya kayo sa Goshen, sapagkat nasusuklam ang mga Ehipsyo sa mga nagpapastol ng hayop. Ulitin ko po sa pinakahuli, sapagkat nasusuklam ang mga Ehipsyo sa mga nagpapastol ng hayop. May agad may set aside po agad, may rejection agad sa mga anak o bayang hinirang ng ating Panginoon. Ano po ba ang tagpo dito? Dahil yung nakita muli ang mga magkakapatid at Jacob, si Jose. Alam nyo, connected din po kay Jose, hindi po ba? Kung mayroong rejection na nakikita ang ibang bayan o ibang bansa sa bayang Israel, ay ganun din po naranasan po yun ni Jose. Once rejected din po si Jose. At hindi lamang po na ibang tao, sariling pamilya niya, sariling kadugo niya. Pero alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Dahil nanindigan si Jose na ang Diyos natin ang nagpadala sa kanya at binigyan ng assignment bilang tagapaglingkod hanggang siya ay na-promote upang iligtas ang maraming buhay. Once rejected si Jose, pero napakalaking assignment, godly assignment ang ibinigay sa kanya ng Panginoon. Set apart, ibinukod siya. At talagang napakabuti ng Panginoon dahil hindi niya pinanghawakan yung galit na galing sa kaaway, pero na umapaw ang dakilang pag-ibig, ang grasya ng Panginoon sa kanya. At yun din ang naging channel of blessings, channel of salvation, hindi lamang sa pamilya niya, kundi sa maraming tao. Papuri sa ating Panginoon. At kanina, sinabi natin, being set apart o ibinukod ng Panginoon, ay may kailangan tayong gawin, mga kapatid. Hindi lamang po ito para sa mga naglilingkod na, patuloy na naglilingkod. Kung kayo dito ay may mga bago po tayong tagapakinig, may nag-share sa inyo at may nag-encourage sa inyo, at ngayon lang po kayo nakakapakinig ng ganitong pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kapatid, ipinapaalam sa iyo ng ating Panginoong Diyos, Panginoong Jesus, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ikaw ay hindi rejected, ikaw ay hindi set aside, kundi tayo ay set apart, ibinukod, itinalaga, pinabanal ng ating Panginoon. So ano yung sabi natin kanina? It requires preparation. Having this godly assignment requires preparation. Anong klaseng preparasyon ang dapat nating gawin? Mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos. At hindi lamang po kayo, kabilang din po ako sa dapat manindigan sa pagiging binukod o itinalaga o set apart ng Panginoon. Balik po tayo sa main verse natin. At nakakatuwa ang Panginoon. Talagang nananalangin ako, ano po kaya ang dapat nating gawin bilang preparasyon? Aba, nandoon din po pala sa main verse sa mga susunod na talata. At salamat po sa tulong ng banal na Espiritu. So balik po tayo sa Awit, chapter 4. At magsimula po tayo sa verse 4 hanggang sa mga sumusunod na talata hanggang verse 8. So paano natin mapagtatagumpayan ang pagiging ibinukod o set apart ng Panginoon? Sa verse 4 at puntos number 1,
natin, do not sin. Kayo na po ang magbabasa po. Bibigyan ko po yung puntos at maaari nyo pong sabayan po sa pagbasa yung puntos number 1. At yun po ang nasa verse 4 ng chapter 4. Sabi po doon, do not sin. Yes, magalit ka. Be angry, but do not sin. Huwag kayong magkasala ng dahil sa galit. Maaring ang pakiramdam ng pagiging set aside na pakana ng dyablo ay talagang magagalit ka kapag hindi po ba? If you feel rejected, malulungkot ka, mayroong tampo, may galit. Pero ano yung point number 1 natin? Sabi ng Panginoon sa verse 4, do not sin. Bilang ibinukod ng Panginoon, ay ayaw ng Panginoon na tayo ay manatili at mamuhay sa kasalanan. Be holy, mga ibinukod ng Diyos. Do not sin. Sa verse 4 pa rin, ito po ang point number 2. Meditate in your heart and be still. Meditate in your heart and be still. Magbulay. Hindi pagbubulayan yung bulong na set aside ka, set aside. No. Ang pagbubulayan natin, ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos nating dakila, ito yung magagandang plano niya at ito yung mga salita niya na nakakapanatili sa atin para tayo manindigan bilang ibinukod. So anong gagawin? Meditate in your heart and be still. Sino ba ang hindi magkakaroon ng stillness sa puso kung ang pinagbubulay-bulayan natin ay ang salita ng Diyos? Point number 2 po yun. Point number 3 sa verse 5. Sa verse 5. Offer the sacrifices of righteousness. Maghandog kayo ng mga hain ng katwiran, mga nararapat na handog. Alam na alam po natin ito mga kapatid. Romans 12:1-2. Be a living sacrifice. Magkaroon ng buhay talagang itinatalaga natin at bilang ibinugot na banal at kalugod-lugod sa ating Diyos. Hindi sinabi ng salita ng Diyos, maghandog kayo ng inyong pinakamalaking pilak o yaman dito sa mundo. Yes, maganda po yun para po sa ating Panginoon. Pero malinaw na sinabi niya, offer the sacrifices of righteousness, katwiran. Be a living sacrifice, mga kapatid. Kung mayroong pinakamainam na maihahandog sa ating Panginoon bilang mga ibinukod o set apart, itong banal na templo na nasa atin. Tayo bilang banal na templo, maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Yun po ang pangatlo. Pang-apat po na point sa verse 5 natin matatagpuan. Put your trust in the Lord. Ilagak natin ang tiwala sa Panginoon. Not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. At ganyan din po, araw-araw sasambitin natin, sigo-segundo, mga kapatid. Hindi sa lakas natin, hindi sa galing natin, hindi sa yabang natin, hindi sa galing-galingan natin, hindi sa tapang natin, kundi sa Espiritu, banal na Espiritu, na siya naging tatak upang makilala tayong mga ibinukod ng ating Panginoon. Next na puntos, be closer. Draw near to God. Sabi doon, let God's glory, makita yung liwanag ng Panginoon, yung mukha ng Panginoon sa atin at sa paanong paraan magagawa lamang po natin kung hindi tayo hiwalay sa kanyang salita, kung tayo ay palaging close o mayroong intimacy sa ating Panginoon. Pagbubulay ng kanyang salita, pananalangin, fasting, mayroon tayong relasyon sa ating mga kapatiran, sa loob at labas ng tahanan, makikita yung glory sa ating Panginoon. Be closer. Know God more and more. And yung pinakahuli po na verse at magiging huling puntos din, Lord as our dwelling place. Kasi sabi po doon, doon sa verse 7 or 8, may kapayapaan at
doon po muna pala tayo, mayroong pong sinasabi dito, maganda pong sinabi din po sa awit, chapter 4, sa verse 7 po. Pinaliligayan niya ako. Kasiyahan ay sa Panginoon, higit pa kesa sa mga taong sagana sa pagkain at inumin. Ayun po, isang privilege po, no? Ang ganda po ng pinaparating sa atin ng Panginoon na kalagayan. Hindi po talaga tayo rejected, mga kapatid, hindi tayo set aside. Dahil ang inihahain ng ating Panginoon bilang set apart, ibinukod, ay higit pa kesa sa mga taong sagana sa pagkain at inumin. Hallelujah. Mayroong totoong kaligayahan. There's joy sa ating Panginoon. At bilang panghuli po, Lord as our dwelling place. May kapayapaan, may kapanatagan, na kahit anong hirap ng assignment, godly assignment na ibinigay, na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, ay for sure po, sigurado po, na kung siya ang ating dwelling place, siya ang ating kapanatagan, kapayapaan. Sabi doon sa verse po, makakatulog po tayo ng mahimbing at magigising po tayo na may ngiti sa ating mga labi at sa ating mga mukha. Na habang humahayo tayo, na habang sinasabi ng mga ng ating mga tagapanguna, go, believe, and experience, ay mararanasan natin na talagang, Lord, ibinukod niyo ako at gagawin ko tong mission ko habang narito pa ako. At muli sa pagbabalik ng ating Panginoon ay makita niya tayong tapat ng kanyang mga lingkod. Tapat na ibinukod niya, tapat na mga set apart na pinabanal niya. So salamat po sa ating Panginoon. At tunay nga po na sa ating buhay paglilingkod o sa mga bago po na nakakilala, nanampalataya sa ating Panginoon, ay tayo po ay manindigan, panghawakan natin banal na espiritu, yung armor of God, at yung joy na ibinigay sa ating ng Panginoon, na humayo, ibahagi ang salita ng Diyos, ibahagi ang dakilang pag-ibig ng Diyos. At tulad ng inawit natin kanina, uulitin ko po, our labor in the Lord is not in vain, dahil Diyos na dakila ang tumawag sa atin. Diyos na dakila ang bumukod sa atin, at Diyos na dakila ang magtatawid sa atin hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Papuri po sa ating Panginoon, at tunay nga po na sa Kanya lamang po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Tayo nga po ay pumikit at manalangin. Aming Diyos Ama sa langit, tunay po na kayo ay dakila. Tunay nga po, God Lord, na kayo ay banal. Kayo ang aming mabuting Ama, mapagmahal na Ama, God Lord. Mayaman ang inyong biyaya. Lord, nakikita niyo po ang bawat isa sa amin, O God Lord. Nakikita niyo po ang laman ng aming mga puso't isipan, O God Lord. Walang lihim sa inyo, even yung pinakamaliit na sitwasyon namin, O God Lord, sa mga oras na to, O God Lord. And even sa mga future namin, O God Lord, kitang-kita niyo po, ganun kayo kadakila. At ganun niyo kami ibinukod, O God Lord, ng inyong mga pinabanal. Hindi para kanino o para sa anumang bagay, kundi para sa iyong kaluwalhatian, O God. Maranasan nga po namin yun, Lord, na wala kaming maipagmalaki, O God Lord. Wala kaming ma-i-complain, O God Lord. Kundi puro papuri, pasasalamat, pagsamba, ang maialay, maihandog namin sa inyo. Sa paraan, Lord, ng inyong kalooban, O God Lord, ng inyong kaluwalhatian. At makita nyo nga po, God Lord, ang inyong mga ibinukod, ang inyong mga set apart na mga pinabanal, O God Lord. Natutunay nga pong nagniningning bilang ilaw at asin dito sa sanlibutan, O God. At makita nga tunay na set apart, O God Lord, for your glory. For you, our Master, willing to do your will, O God Lord. Yun ang maging samo namin ng aming mga puso. Banal na Espiritu sa inyong kapangyarihan, O God Lord.
Kayo nga po ang kumilos at gumawa sa aming kalagitnaan, O God Lord. May you bless the works of our hands, O God Lord. At kung sino man ang nakakaranas ngayon, O God Lord, sa mga oras nito, sa panahon o mga nakaraan, O God Lord, na sila ay set aside in the mighty name of Jesus, O God Lord. Walang pakana, O God Lord, walang rejection na ibubulong ang kaaway na magtatagumpay, kundi ang magtatagumpay ay ang Espiritu na ibinigay niyo sa amin, O God. Kaya Lord, maraming salamat po. Lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat ay tanging sa pangalan ng inyong anak, ang aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabing Amen at Amen. God bless po.